Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening, whatever time it is right now on your end. We just got home from the US Embassy here in Manila and we have great news for you because my mom went to the embassy today for her scheduled interview and she passed. So I would like for her to share her experience, but before I have her tell you her story, I want to share with you the context. My mom is 60 years old. She just turned 60 last month, March 19. So she is a senior citizen. She doesn't know how to speak English, so she asked for a translator when she was inside the embassy. So if you don't know how to speak English, there is hope for you because they have translators inside the embassy. Third, my mom doesn't have any travel history. She's never been out of the country. She's never traveled outside the Philippines, only within the Philippines. Fourth, my mom doesn't have a job, but she has her small apartment rentals and she also do a little bit of lending to sellers in the market. But my mom said that the interviewer didn't ask about her job. So here's my mom now. I'm gonna let her share her experience. Ay, hello. Ito nangyari sa buhay ko, hindi ko akalain talaga na. Pag-interview ko, sabi ko, transfer na lang sa Tagalog kasi mahina ako sa English. Ngayon, unang ano pa lang, window, sabi sa akin, anong gagawin mo doon? Sabi ko, nandun kasi ang anak ko nakatira. Kaya gusto kong ma-experience yung doon Christmas. Tapos okay na, lumipat na naman ako sa Humberto. Pinicturean yung passport ko, ganyan. Tapos nag-tamark ako. Pagkatapos nun, lipat naman ako sa pila. Tapos may nagsabi na senior at tinaas ko yung kamay ko. Then napila ako doon sa senior, sa window 23 na naman ako. Doon yung last ko, sabi ko, God, tulungan mo ako, God, turuan mo ako kung ano yung sagot ko. Ang question nila, masasagot ko ng insakto. Ang sabi sa question, number 1, anong gagawin mo doon sa US? Sabi ko, nandun kasi yung anak ko sa Ohio. Anong trabaho ng anak mo? Sabi ko, ano siya, computer science, saka may business siya na UA Smart BS, Christy Yader. Okay, tapos sabi, ilan daw anak ko? Sabi ko, 4. Ang panganay ko, 37, ang pangalawa, 47. driver, ang pangalawa, 46, OFW. Ang pangatlo, driver, sa Pilipinas lang siya. Tapos, ang pangatlo, ito yun si Christy Yader. Pang-apat, ito yun si Christy Yader. Tapos, ang sabi, okay na daw, hindi binalik ang sabi nila sa akin ni Christy, kung pasado ako, kukunin yung passport, ang sabi, okay na daw, pwede na daw ako muuwi. Pasalamat talaga ako ni God, kahit inosente ako. Pasado ako. Tagal ko na talagang pangarap makapunta ako doon. Thanks God, thanks. Salamat sa Diyos. Makasama ko na yung anak ko doon. Kaya masaya ako. Bukas, birthday na anak ko, asawa na anak ko, si James. Kaya bukas, happy. Mamaya din gabi. We're so happy. Kaya, sige ma. Kaya nga, tayo pala, hindi natin isipin. Ako naman, nung sinabi ng anak ko, kuhaan ako ng visa, easy lang ako. Trabaho pa rin ako. Nagpapalinding ako, naniningin araw-araw. Tapos, mayroon akong paupahan konti. Easy lang ako, hindi ako ma-excited gaano. Pinagkaloob ko na lang ni God. Napasa ako. Kaya ito ngayon, kawan ng Diyos, masaya ako. God bless you. Yay. Makapunta na ako sa January. Yay. So, hinatid namin si Mama kanina
punta sa US Embassy kasi syempre senior na, hindi na alam kung paano yung mga kalakaran sa pagbiyahe, ganyan. So, sa Ortigas kami nag-stay ngayon. So, kasama ko yung asawa ko, si James. So, nag-grab kami papuntang US Embassy. And then, before siya pumasok, sa labas pa lang, kukunin na yung confirmation letter. So, make sure na dala niyo yung confirmation letter nyo, dala niyo yung passport nyo, tsaka 2x2 picture. And then, tinanong ko na yung staff sa labas kung meron translator. Sabi niya meron daw, i-assist naman daw siya doon. So, ayun. So, sa window 1, so meron kasing 3 windows na pupuntahan nyo eh. Sabi nga ni Mama, di ba? So, sa window 1, parang pre-assessment yun. Tatanungin kung bakit ka pupunta. And then, kukunin yata yung 2x2 picture mo. Saan kinuha yung 2x2 picture mo? Sa window 1? Sa window 1. Ano, Pinoy pa lang yung mag-i-interview sa'yo dyan. Tagalog. And then, sabi ni Mama, nung sinabi daw niya na kay gusto niya ng translator, kiningi yung passport niya, tapos nilagyan ng tatak. Parang papel, parang mark papel na ano. nakalagay na for translator, ganyan. And then lumipat na siya ng window 2, and then yung window 2, yun doon nga siya fingerprints, biometric, and then window number 3, yun na yung parang pinaka-actual interview talaga. So, nung nakapila daw siya sa window number 3, mahaba kasi yung pila dun eh, halo-halo yun lahat ng mga non-immigrant visa application andun. So, mahaba yun. So, sabi niya, meron daw nagtawag na babae na, sino yung mga senior dyan, dito kayo. So, parang may senior lane yata. So, tinaas ni Mama yung kamay niya. So, lumipat siya dun sa senior lane. Kaya, ang bilis niyang natapos. So, actually, before kami pumunta sa embassy, dito pa lang sa condo namin, nagka-practice na talaga kami. Pinapractice ko si Mama. Sabi ko na, tatanungin ka kung ano yung purpose ng pagpunta mo sa US, anong trabaho mo. Nag-practice pa nga kami kasi wala siyang trabaho, di ba? May mga small apartment rental lang siya. And then, ano pa ba mga pre-practice natin kanina? Gaano ka katagal? Saan ka pupunta? Ganyan. So, and then, sino ang magbabayad sa... tinanong din yan doon. Talaga tinanong ba? Sabi, sinong magsagot dito sa mga bayaran? Sabi ko lahat sa anak ko. Ayun. So, yan. Pre-practice namin lahat. Pero most of all ng pre-practice namin, hindi naman tinanong sa kanya. So, ayun nga. So, praise God na nakapasa siya. Hindi madali na mag-apply ng US tourist visa. Sa lahat ng mga tourist visa sa buong mundo, US ang pinakamahirap mag-apply ng tourist visa. Actually, nung 2018, nung dating pa lang kami ng husband ko na American, nag-try ako mag-apply ng tourist visa pero hindi ako natanggap. So, na-deny ako. So, nung na-deny ako, I felt rejected talaga. Feeling ko hindi justified masyado kung bakit hindi ako natanggap. Kasi tinanong lang ako ng 5 questions and then yun na, they will decide whether you pass or not. Whether they will grant you the visa or not. So, alam ko yung feeling ng nare-reject. So, with Mama, ganun din yung feeling ko. Sabi ko, naku, sana hindi siya ma-reject kasi alam ko yung feeling. Ako nung parang 1 week, 2 weeks yata ako na-depressed nun. So, sobrang lungkot ko talaga kasi iba-iba yung feeling nang nare-reject. Plus, ang mahal ng pag-apply ng visa ngayon, 10,500. So, regardless kung makapasa ka o hindi mo na maibabalik yung pera na yon. So, ayun. So, sobrang bilis ni Mama. 10 a.m. kasi appointment niya eh. 10 a.m. yung appointment niya. And then, mga 9:30, dumating na kami doon sa embassy. And then, ayun na, pinapasok na namin siya. And then, kami ni James, dahil nga maaga, hindi pa kami kumakain. Pumunta muna kami, kumain muna kami sa malapit na restaurant. Sa may Army Navy. So, mga 1 hour kami doon. Sabi sa isip-isip ko na okay, so kung 10 a.m. yung interview niya, sabi ko baka matagal pa yung sa loob, baka mga 1 hour. E di bumalik na kami doon kung saan namin pinaghatiran si Mama. Kung saan namin hinatid si Mama. And then sabi nung guard, bawal po maghintay dito, ganyan. Doon na kami maghintay sa waiting area kung saan talaga naghihintay yung mga naghihintay ng mga appointment nila. So, akala ko wala pa si Mama kasi nga, feeling ko, saglit lang naman kami nawala. Tapos, nung palakad na kami sa waiting area, nakita ko si Mama kasi ito, yung dress niya.
nakita ko siya nakatayo. Tapos medyo ano pa siya, parang nakasimangot, parang straight face lang siya, wala siya emotion. Sabi ko, naku, si mama parang ayoko siyang lapitan kasi ako yung mas kabado kung ano yung result eh. Sabi ko, habang naglalakad na kami, sabi ko sa husband ko, oh no, what's the result? And then wala kasing hawak si mama na bag eh. Kasi bawal kasi magdala ng kahit anong electronic sa loob ng US Embassy. So, hindi na siya nagdala ng cellphone. Ang dinala lang niya is yung transparent na envelope na binili ko sa kanya kahapon. So, yun lang yung dala niya. Transparent envelope. Ang nasa loob nun is yung DS-160 niya. For her own use lang yun. And then, dinala niya yung confirmation letter niya, and then yung passport niya, and then yung 2x2 picture, tsaka ballpen. Yun lang yung nakalagay sa white plastic envelope niya. And then, habang naglalakad kami papunta kay mama, kasi nga, hindi niya pa kami nakikita. So, straight face pa siya, medyo malungkot, nakasimangot. Sabi ko, naku, ano kaya ang result? Ganyan. And then, nakita ko yung plastic envelope niya na hawak niya. Sabi ko, uy, wala yung passport. Kasi yung passport niya, lagay niya yun sa unahan eh. Nung hinatid namin siya, nasa unahan nakalagay yung passport. So, uy, wala yung passport dun sa loob ng plastic envelope sa unahan. Tapos sumilip ako, uy, wala rin sa likod. Sabi ko, mukhang nakapasa si mama. Tapos habang papalapit na siya sa amin, ano pa rin siya, straight face, nakasimangot pa rin siya. And then, bigla na siyang, niyakap niya kami. Tapos bigla na siyang umiyak. Sabi niya, nakapasa ako, ganyan, ganyan. So actually, na-videohan ko yung sa cellphone ko. So, ito yung video na yon. Nakapasa siya! Yay! Celebration cake tonight. Lechon tomorrow. Salamat sa Diyos. Pasado ako sa interview ko. Makapunta na ako ng Ohio. Kasama ko na yung anak ko. Ayan, so bakit nga ba sa tingin namin nakapasa si mama? Sa totoo lang, hindi ko alam. Ang alam ko lang is ever since, kasi nasa Pilipinas kami ngayon, di ba, sa video na to. Pero ever since nung in-apply ko si mama nung tourist visa application niya, nung February, nasa States pa ako nito, talaga nagka-pray na talaga ako. Pinag-pray ko siya sa mga church members namin dun sa Ohio. And then, sabi nga nila, just continue believing, makakapasayang mama mo. And then ako din, nagpa-pray din ako kasi, syempre, di ba, parang ako lang, parang ako pa yung mas kinakabahan kaysa sa mama ko. So, nagpa-pray ako. And then, nagpa-pray ako kay God. Sabi ko, God, you know the intentions of my heart. Alam mo kung bakit gusto ko makapunta yung mama ko. Kasi yung papa ko, ilang beses na rin nakapunta sa Ohio. 3 beses na. Naka-attend pa siya ng kasal namin sa Ohio. Yung mama ko, hindi siya naka-attend ng kasal namin. Never pa nga siya nakakapunta sa US. So, nag-pray talaga ako kay God. Sabi ko, God, you know, I want my mom to go there para ma-experience niya kung ano yung buhay namin doon, and para makita rin niya kung ano yung tinitirahan namin, and kung ano yung lifestyle doon, and all that. And also, matanda na rin kasi si mama, yung parents ko, so I want them to experience life para naman makagala sila outside the Philippines. Kasi si papa, 71 na, si mama, 60. So, and all their life talagang nagtatrabaho sila, wala silang masyadong travel. So, for me, parang it's my time to give them back everything that they've done for me. They've done for me nung bata pa ako. So it's my time to naiparanas naman sa kanila yung magandang buhay. So ayun, so nakapasa si mama nga. So with the help of, you know, prayers of course, but isa rin sa iniisip ko is siguro kaya rin siya nakapasa is dahil kinailangan niya ng translator, hindi siya marunong mag-English. Kasi unang-una, ang pinaka-main reason kung bakit hindi ka makakapasa is kapag alam nila or sa tingin nila mag-stay ka na matagal sa US, mag-work ka doon or mag-TNT ka. So, kailangan meron kang strong ties dito sa Philippines. Kaya nga nung nag-practice kami ni mama, sinabi ko sa kanya na banggitin mo na meron kang apartment rentals sa Pilipinas and then nagpapalending ka para alam nila na may negosyo ka dito at hindi ka mag-stay na matagal sa US. So yun yung sinabi ko kay mama. Pero hindi naman tinanong din sa kanya, walang tinanong na ganun. So feeling ko kaya siya nakapasa kasi baka dahil din sa edad niya, pero sa totoo lang, hindi naman pa ganun katanda si mama kahit na senior citizen na siya eh. Pero sa tingin ko, dahil hindi siya ganun nga karunong mag-English, feeling ko naisip nila na hindi yan magtatagal dun kasi mahihirapan mag-communicate. Hindi yan mag-TNT kasi mahihirapan siya mag-communicate. And siguro dahil tinanong din nila kasi si mama kung ano yung business ko since ako yung mag-fund sa travel niya. So nakita siguro nila na meron akong resources to really support her
And dahil nga may resources to support her, wala siyang reason para mag-TNP or mag-work doon. So yun lang. So we made this video para ma-share din yung experience ni Mama sa inyo. Kasi kahapon, kagabi, and even for the past 2 weeks, I've been trying to research kung nagpo-provide ba ng translator yung US Embassy sa Manila. And wala akong nakita na kahit anong video about that. So hopefully sa inyo na gusto mag-apply ng US visa, US tourist visa, and then hindi kayo confident mag-English. So hopefully this will inspire you to apply for a visa and to have hope, even just a little bit. So, and of course, don't forget to pray. Prayer works, and tiwala lang. Just believe. Thank you, and if you have any questions, let me know in the comment section, and then I will try my best to answer that. May gusto ko pa bang sabihin, Ma? Ako talaga, inano ko ni God na ang anak ko hindi mapahiya sa akin. Ang sabi ko nga, mana ako sa'yo kasi matalino ka. Pasado ako mamaya. Sabi ko gano'n, kailangan hindi kita ipapahiya. Ihiniling ko talaga ni God na kahit inosente ako, hindi ako gaano makaintindi ng English, transfer Tagalog, yun ang hiningi ko talaga doon. Kaya ang laki kong pasalamat ni God na tayo pala kahit inosente o ano ka pa dyan, lakas lang loob, magtiwala ka lang ni God. Ganun ako, easy lang. Oo, gabi-gabi nagdadasal ako, pasado ako sa visa ko. Gusto ko talaga God na makapunta ako doon, makakita man lang ako ng lugar na yun. Kasi mahilig din ako sa gala. Ako naman, masaya din sa Pilipinas. Sabi kong, ganun kasi ako naman, may allotment naman ako sa anak ko. Kahit paano, makabili ako ng mga gamot ko sa diabetes. Nagpasalamat din ako ni God na yung anak ko nandun, nakapunta doon, nakaasawa siya ng Amerikano, tapos yung anak ko matalino, may sarili din siyang business dito sa Pilipinas, kaya happy din ako sa mga anak ko. And then this afternoon, actually, after filming this video, I'm gonna get groceries for my husband's birthday. We're gonna go to the resort that we rented for 3 days and 2 nights to celebrate my husband's birthday. So wait for the video because we're definitely gonna vlog that. And do you wanna say anything, something? Dami makakita niyan. You're good? Alright guys, thank you. I hope this video is helpful to you. Bye. Yes, Like and subscribe. God bless.